Hello everyone, and again, welcome back to Manong Guard channel. So for today's video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sample thesis project. So kung kayo ay mga estudyante ay para sa inyo ang video na to. And then sa front page natin ay naituro na natin to sa mga kaparehong tutorial natin. Ay sa pinakataas ay Guangzhou State University, and then sample name lang ng school yan. Then sa kabilang side nandyan si school logo, and then sa baba niya nandyan yung school address. So ngayon ang gagawin naman natin ay isang sa ating pangalan ng ating sample thesis ay AppScom, a digital way to overcome language barrier. So isang application na pwedeng idagdag sa mga cellphone application para makapag-create ng AppScom. So dito sa ating next page, nandyan si research presented to the faculty of pangalan ng school, and then in partial fulfillment, nandyan sa pinakababa of the requirements for the degree of Bachelor of Science and Office Administration. So, for example lang yan. And then, sa Internet Research for Business, so, by Manong Guard channel, and then research instructor, nandyan si Mr. Jan Max Lu. So, sample lang din yan. Yun lang ang ating nagawang madaling naisip na gawing sample. And then sa ating pinaka front page, nandyan si title page, and then acknowledgement, dedication, and then abstract, and then table of content. So sa chapter 1, nandyan yung ating introduction, and then background of the study. Si pinaka number 1 ang introduction natin, si background of the study. Then si 2, statement of the problem, and then number 3, si significant of the study. Then number 4, si scope of the limitation. Then sa chapter 2 naman ay nandyan yung review of literature. Then chapter 3, methodology, and then si chapter 4, nandyan si proposed system, presentation of analysis, and interpretation of data. And then chapter 5, si references, and then sa chapter 6, nandyan si summary, conclusion, and recommendation. So ngayon ay pupunta na tayo kay chapter 1 ng ating tutorial sa ating thesis. So yan, sa introduction ay papakita lang natin sa ating chapter 1 introduction. So yan yung mga details. So yan, sa mga gustong sumusunod o susunod sa ating sample thesis, lalo na sa mga estudyante, so maaari itong sundan yung mga details na to. So hindi ko na lang siya babasahin, and then pipiliin lang natin yung mga items na pwede natin i-discuss. So dito i-discuss natin itong part na to. This project has potential. Dito na part ay ating discuss dito. So this project has the potential to reshape the communication system by assisting individuals and businesses in overcoming communication barriers, facilitating smooth transaction, and providing user with smooth interaction. So imagine a situation where a Japanese tourist or businessman travel to the Philippines and is unable to communicate in their English or Filipino. So the project titled AppScom, a digital way to overcome language barrier, will prove useful and valuable asset to facilitate such scenarios and make interaction much smoother. So yun, in summary, AppScom, a digital way to overcome language barrier, offers advantages that will become a valuable asset to anyone who needs to interact with people who speak different languages. It provides an opportunity to expand businesses
attract more tourists and communicate with individuals all over the world. So, yung ating Appscom ay malaking tulong pag ito ay nag-success sa ating application dahil ito ay for example may mga foreign individuals and then makipag-interact doon sa mga local individuals ay dahil dito ay may magandang interaction na nagkakaunawaan ng maigi. Dahil dito ay nakapag-provides ng opportunity to expand businesses, attract more tourists, and communicate with individuals all over the world. So, maganda yung Appscom na isang application ng mobile phone. So, yan. Then sa ating statement of the problem. So, yan, medyo mahaba, ipapakita ko na lang. Then, ulit sa mga student na gustong sumunod sa ating tutorial, so nandyan yung mga details. And then, yun, pipiliin lang natin ang ating ipapaliwanag. And then, specific problems. So, sa ating specific problems, so medyo konti lang ang ating pwedeng paliwanag. So, how the language barrier affects communication between individuals who speak different languages. Okay. So, dito naman kung ano bang nakaka-epekto sa language barrier na makipag-communicate doon sa mga ibang may mga iba't ibang lengguwahe. So, what are the challenges that individuals and organizations encounter due to language barrier in various settings such as education, healthcare, law, businesses, and social interaction? So, pagka may mga language barrier, so malaking epekto yon. So, minsan hindi nagkakunawaan na nandoon yung misunderstanding. So, minsan sa education ay hindi masyadong naintindihan, din sa healthcare naman ay hindi masyadong nasusunod kung ano yung mga instruction na din sa law, so baka nandoon yung misunderstanding. Sa businesses ay hindi siya makapaghila ng maraming mga gustong mag-put up ng business and social interaction, so baka magkaroon pa ng di magandang pagkaunawaan dahil sa language barrier. So how miscommunication occur with lack of accessibility and automation in the methods and individuals organization are currently using. So yan yung what are the steps to avoid conflict due to misunderstanding? So yun yung ating specific problems na dapat ma-address. Then next sa ating scope and limitation. So nandyan scope. So, yan ang pinaka-details. Pakita ko na lang kasi medyo mahaba na ang ating discussion. So, and then scope, nandyan. And then limitation. So, nandyan ang limitation. So, dito ay basahin ko na lang. So, despite its potential benefits, Appscom has several limitations. The accuracy of Appscom is not always perfect. And it may struggle the complex sentences. And then, idiomatic, expression, or dialect. So, hindi niya ma-detect yung ganon. Mga idiomatic, words, expression, or dialects. So, Appscom may not recognize all languages or dialect. And some may have limit language options. Additionally, Appscom may not be able to capture the nuance of human language. So, hindi niya makapture yung mga parang pinaka ng tao kung ano yung dapat pinapahiwatig. So, yung mga may action words o gestures o mga ganyan. Such as tone and then inflection and emotion. So, ano yung emotion ng tao. So, hindi niya talaga ma-recognize yun. Finally, the availability of Appscom may be limited to mobile devices. So, meron siyang availability yung ating Appscom doon sa mobile devices with an internet or data connection which can be unreliable in certain settings such as remote or rural areas. So, dito yung ating Appscom ay hindi siya magra-run kung walang internet connection sa mga lalo na sa mga
malalayong area na hindi na masyadong covered ng mga ating internet connection and data connection. So kailangan natin ng internet connection, data connection sa ating Appscom para mag-run yung ating system Appscom. So yan. Then sa ating significant of the study, significant of the study, so yan lang muna, ipapakita ko lang din kasi medyo mahaba. So yan, tourist visitors, so dyan yung ating pinaka-benefit ng ating tourists or visitors. And then ang pinaka-benefits din ng business owners, so nandyan din kung ano yung mga benefits ng mga business owner pag nag-success na yung ating Appscom. Then sa government, nandyan din yung parang benefits ng government pagka si Appscom ay ilalunch sa ating system sa isang mobile phone. Then future researcher, so nandyan din yung benefits ng isang future researcher pagka ginamit na yung Appscom. So yun guys, dyan lang muna magtapos ang ating tutorial sa chapter 1. So that's all, and thank you for watching everyone. See you on the next tutorial.